Gusto mo bang mag-Dubai? So anyway, may nabasa nga akong comment guys. So bago natin pag-usapan. So ito nga pala yung kadalasan kong ginagawa dito sa Dubai bago ako pumasok sa trabaho. Gawa nga nang nagpa-parking ako sa labas and then it's winter na kaya laging foggy yung aking sasakyan. So kailangan kong linisin para makita natin yung daan. Ganon. So anyway guys. So ayan, papasok na tayo sa aking trabaho. So anyway, may nabasa nga akong post sa Kabayan OFW group sa Facebook. So ito nga yung sabi niya. Napanghihinaan ako sa araw-araw. Ginagawa ko naman ang lahat para mag-apply. May expired na naman ang visa ko, wala pa rin. Sana matulungan niyo ako. Akala ko madali lang ang buhay kapag nasa ibang bansa na. Akala ng pamilya ko, may work na ako. Di nila alam na down ako ngayon. Problema sa pagkain, sa bahay, sa visa, sa pamasahe, araw-araw. Sakit na ng katawan ko, kakalakad maghapon, pero bakit ayaw pa rin? Naisipan ko ng sumuko. Bilang lalaki, parang hindi ko kayang pasanin ang responsibilidad ging provider ng pamilya. Salamat po, breadwinner. So anyway yan, base nga sa kanyang post guys, relate na relate ako. Hindi naman ako mismo yung nahirapan, kumbaga yung sa kapatid ko kasi lalaki siya. Feeling ko talaga nahihirapan yung kadalasang mga lalaking maghanap ng trabaho dito, lalo na kung wala kang experience, pumunta ka ditong tourist visa. Kahit pa anong natapos mo sa Pinas, kung wala ka talagang experience dito, malabo talaga. Pero may iba naman na depende, mababait na kumpanya na tatanggapin ka. Minsan tatanggapin ka pero sobrang baba ng offer. So anyway, nakarelate lang ako ba kasi ganyan na ganyan yung kapatid ko, may natapos naman siya sa Pinas. Ayun nga lang, wala siyang experience sa Pinas. I mean dito, kasi nga bago pa lang. So anyway, ang masasabi ko lang na bago ka talagang mag-abroad, lalo na kung tourist visa, dapat ready ka, lalo na sa gastusin. Yes, maganda ang Dubai. As in, maa-amaze ka talaga sa mga bagay, dito, mga bagay, mga places. Pero, gosh, hindi mo akalain yung mga gastusin dito, sobrang mahal din. Lalo na kung pumunta ka ditong tourist visa, kahit pa sabihin mong sa bed space ka lang. As in, mahal talaga mga pagkain, pamasahe, para mag-apply, ganyan. Tapos magre-renew ka na naman ng visa mo. O, di ba? Tsaka advice ko lang, kung gusto nyong pumunta dito sa Dubai as a tourist visa, mas maigi yung mag-apply kayo talaga sa may agency. Kasi pagdating nyo pa lang dito, meron na kayong trabaho agad, hindi na kayo mahihirapan. Let's say mababa yung offer, pero at least ang importante is makarating na kayo dito. Kasi after 6 months, ganyan, 1 year, pwede naman na kayong lumipat ng ibang company, ganon. Kasi mahirap talaga makipagsapalaran dito sa Dubai guys, kahit saang bansa naman. Tapos ang mahirap pa dyan kapag nagkasakit ka, parang yung sa kapatid ko na rin, hindi pumunta siya dito and then nahirapan siyang maghanap ng trabaho. Mga ilang buwan din siyang natingga guys. Tapos naoperahan pa siya sa appendix. O wala siyang insurance. Diyos ko guys. Ang mahal ng binayaran. Nasa kulang-kulang 300,000 pesos. O di ba? Kaya kung ako sa inyo being practicalis, mas maganda mag-apply kayo sa agency sa Pinas. Yung mga legit na agency. Pagdating dito, may work na kayo. Ganon. Tapos ilipat na lang kayo sa ibang kampanya. Kasi lahat naman nag-i-start sa mababa. Wala namang nag-i-start agad sa mataas. So anyway, yun lang masasabi ko guys, kumbaga nakarelate lang ako sa sitwasyon ni kuya kasi nakakaawa ba. So sa mga kababayan kong nandito na naghahanap pa rin ng trabaho, na sana soon makahanap din sila, na sana papabor din sa kanila yung panahon. So anyway, yun lang guys, ingat po palagi, ingatan po natin ang ating mga sarili para po hindi tayo magkasakit kasi mahirap na. Tayo-tayo lang yung nandito sa ibang bansa. So yun lang, have a nice day.